Ito po yung headline. Ang China ay nagbabala sa Pilipinas hinggil sa pag-deploy ng mga mid-range missile system sa bansa. Ito yung pagtaas ng tensyon daw sa rehiyon na nanganganib. Pero ang totoo po niyan, etong China ay natatakot na maging military powerful ang Pilipinas. Yun po ang katotohanan. Okay. At nagbigay ng matinding babala etong China bilang tugon sa mga plano ng Pilipinas, yung depensa, yung partikular na pagkuha ng mga tinatawag na MRC o yung mid-range missile system, tulad ng yung missile na Typhoon na galing ito sa Estados Unidos. Okay, at tinawag ng China na ang pag-atake at ang pag-deploy ng mid-range missile system dito sa Pilipinas kaysa sa mga pagdepensa, ayon kaya yung kanilang Ministry of Foreign Affairs spokesperson na si Mao Ning. Ito po yung babaeng spokesperson nila. Okay, at dagdag pa rito na ang mga deploy ng Typhoon missile system sa Pilipinas ay nagbabanta umano ng interes ng seguridad ng China at maaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Yun po ay ayon sa China. Di ba ito po ay pagpapakita na talagang China takot na magkaroon tayo ng mga ganitong modernong kagamitang pandigma, at ayaw nga nila na tayo ay maging powerful dito sa Asia, partikular dito sa rehiyon ng Southeast Asia. Okay, at ayon pa dito kaya Philippine Security Advisor na si Eduardo Año, na ang Pilipinas daw will be hurting its own interest if it keep refusing to change the course. Yan po ay galing sa dating AFP of Staff nung panahon ni Digong. Ito pong si Anyo. Okay. At hinimok niya ang Pilipinas na ito naman po ay galing naman dito sa China. At hinihimok niya ang Pilipinas na sundin ang kanilang mga pangako, katulad ng pagiging neutral at iwasan ang mga hakbang na maaring makasama sa interes ng China. Di ba? Parang tayo pa yung pinapalabas na itong China na hindi sumusunod sa mga agreement, usapan at mga batas sa karagatan. Samantalang sila, ang China, ang walang sinusunod na batas, kundi ang kanilang mga gustong gawin. Okay, so ang mga dahilan, ito talaga yung topic natin yung mga dahilan bakit itong China ay takot na tayong ang Pilipinas ay maging isa sa mga military powerful. May mga dahilan po yan. Pero bago po yan mag-subscribe po kayo at sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Paki-like, share, and subscribe po ng ating YouTube channel. At magandang gabi na rin po, at magandang umaga, at magandang hapon na rin sa inyong lahat, saan man dako ng mundo kayo naroon. Welcome po sa ating YouTube channel. Ito ang ating ngayon na bibigyan ng reaksyon at bibigyan natin ng komentaryo itong balita o yung mga pasaring ng China sa iba't ibang social media platform. Okay. Itong China ay natatakot na tayo ay maging military powerful, ang Pilipinas, sa mga dahilan ng unang-una. Ito pong strategic location ng Pilipinas. Okay. Ang Pilipinas ay may napakahalagang lokasyon
sa rehiyon ng Asia Pacific. Ito ay nasa gitna ng mga pangunahing sea route tulad ng South China Sea, na ito ay kung tawagin dito sa atin ito ay West Philippine Sea. Pero sa kanila po, ito ay South China Sea, na mahalaga sa kalakalan at geopolitics kung ang Pilipinas ay magiging mas malakas sa militar. Posibleng magkaroon ito ng kakayahang ipagtanggol ang sarili nito at hadlangan ang mga interes ng China sa rehiyon. So, ito yung sa rehiyon ng Indo-Pacific. Pangalawa, yung epekto sa territorial dispute. Okay, may mga umiiral na sigalot sa teritoryo, lalong-lalo na dito po sa West Philippine Sea. Ang pagpapalakas po ng militar ng Pilipinas ay maaaring magpahirap sa China na magpatuloy sa kanilang mga reclamation project at pag-angkin ng mga teritoryo sa dagat. Yung kanilang gagawa ng mga artificial island at ginagawa nilang military base ay posibleng maantala o hindi matuloy pag ang Pilipinas ay naging military powerful. Kaya ito po yung mga kinatatakutan ng China. At yung pangatlo po, yung alliances ng Pilipinas. Okay, ang Pilipinas ay may matibay na ugnayan sa mga bansang tulad. Unang-una na dyan, syempre, yung United States, na itinuturing na isa sa pinakamalaking karibal ng China. Kung lalakas ang militar ng Pilipinas, maaari itong magbigay daan sa mas malalim na kooperasyon sa mga kaalyado na magpapabalanse sa kapangyarihan ng China sa rehiyon. Okay, hindi lang po ito sa US dahil itong Japan ay nagpapakita at nagiging kaalyado na rin natin. Ang Japan po ay powerful din po, military powerful po ang Japan, maging ang South Korea. Okay, at ito rin Taiwan ay nagmo-modernize na rin sa kanilang mga military equipment gaya ng mga missile at mga jet fighter at ang kanilang mga barkong pandigma. At yung pang-apat, bakit ayaw ng China na tayo ay maging military powerful? Pang-apat po dyan yung pagpigil sa expansion ng China. Yun nga po, parang gano'n na rin yung artificial island na ginagawa nila ay mapipigilan. Ngunit dito po sa pagpigil ng expansion ng China, isa sa mga layunin ng China ay ang palawakin ng kanilang impluensya. Di ba yan po yung ginagawa nila sa rehiyon? Kung ang Pilipinas ay magiging military powerful, maaring ito ang maging balakid sa pag-abot ng mga layunin ng China. Tulad ng pagkontrol sa mga pinag-aagawang teritoryo, yung dito po sa West Philippine Sea, at sa kanila naman po yung kiniklaim nila yung 9-dash line na sobrang halos dumikit na sa ating kalupaan. Okay, at ang pinag-aagawan nilang teritoryo at likas na yaman sa dagat. Okay, gusto kasi nilang sakupin yun dahil ang dami pong likas na yaman doon sa may West Philippine Sea na gusto nilang makontrol. Panglima, kung bakit ayaw ng China na maging malakas ang Pilipinas pagdating sa militar. Yung pagkakaroon ng deterrence. Okay, ano ba to? Ang pagkakaroon ng deterrence, ang malakas na militar ng Pilipinas ay posibleng magbigay ng mas malaking deterrent o paghadlang. Paghadlang laban sa agresibong aksyon ng China. Okay, mag-aalangan sila. Siyempre tayo ay kumpleto na at malakas ang ating militar. At alam nila ang Pilipinas ay bihasa pagdating sa giyera dahil ilang giyera na rin ang ating napagdaanan. Okay, at katunayan niya, itong China ay napatakbo pa nila nung panahon ng Yultong War.
Okay, konting kaalaman lang po. Yung Yultong War po, ito po ay nangyari doon sa bansang South Korea. Okay, 10,000 na Chinese soldier ang pinadala ng China para makipagdigmaan dito sa South Korea. At dahil merong mutual defense ang Pilipinas at ang US, at kinailangan ng US na ang South Korea ay humingi ng reinforcement sa US, at tayong Pilipino ang pinaka malapit sa South Korea para mag-reinforce dito sa bansa ng South Korea. At agad naman po tinugunan ng ating bansa. Nagpadala po ng mga magagaling na sundalo at matatapang na sundalo ang Pilipinas sa South Korea. At napatakbo po nila ang 10,000 na inchik. Okay, at kalimitan po dyan sa mga inchik na yan ay napatay ng mga Pilipinong sundalo. Okay, bagamat may mga namatay ding mga Pilipino, pero mas madami ang napatay ng mga Pilipino na inchik noong panahon na yan. Okay, so balik na po tayo sa ating topic. Yung po yung pagkakaroon ng deterrence ay yung pagkakaroon ng pag-aalala na hindi kaagad-agad sila magiging agresibo sa pangbubuli gaya ng ginagawa nila ngayon sa atin at sa ating mga mangingisda. Sa halip na takutin ang Pilipinas, maaari magdalawang isip ang China kung magpapadala ng kanilang mga barkong militar o gagawa ng hakbang na agresibo. Okay. Sa madaling salita, ang takot ng China ay higit na may posibilidad na ang Pilipinas ay maging hadlang sa kanilang geopolitical at economic interest dito sa rehiyon. Okay. Yun nga po ang magiging dahilan kung bakit etong China ay pilit na ayaw na maging malakas ang ating militar. At kung tutusin ay minamalit tayo na itong China. Ang tingin pa nga nila sa atin, tayo daw ay piyesa lang sa chest ng US at tayo daw ay isang pawn. Kumbaga yung frontliner sa chess. Okay, parang ganun lang ang tingin ng China sa atin. Pero hindi nila alam at lingid sa kanilang kaalaman, pagka ang Pilipinas ay lumakas ay mahihirapan sila na tayo ay lusubin o gerahin dahil ang capability natin ay hindi basta-basta. At siguradong mai-invoke ang treaty, ang Mutual Defense Treaty ng US at ng Pilipinas para tayo ay back-upan ng US. Okay. So, yung mga ganitong pagadlang ng China, yung ayaw tayong magkaroon ng mga missile system dito ang US, dahil ito nga po yung pinaplano nating bilhin, di ba? Yung Typhoon missile, dahil meron ng ilang mga battery missile launcher ng Typhoon dito, kasi yung launcher po na yon ay ayun din ang launcher ng mga Tomahawk missile na ginagamit ng US. Yung mga Tomahawk po ay yun po yung mga interceptor sa mga missile kung sakaling umatake ng missile itong mga kalaban. So ang Typhoon system na kayang maglunsad ng parehong mga karaniwang nuclear warhead. Okay, mga warhead, di ba? Ang China nga merong 500 mahigit na warhead. Ngunit hindi naman natin sila pinapakialaman. Bakit tayong binubuli nila ay takot na maging malakas. Okay? Dahil yun nga po ang kanilang nakikita. Yung mga hadlang na posibleng mangyari pag tayo ay lumakas. At ang bansang upang palakasin ang depensa nito laban sa mga malalakas na presensya gaya ng China dito sa West Philippine Sea. Okay, so
Tapos itong itinuturing ng Pilipinas, itong mahalaga ang mga sistemang ito, yung pagkakaroon natin ng mga missile upang maprotektahan ang ating soberanya nito. Particular dito sa ating EEZ, yung Exclusive Economic Zone. At upang suportahan na rin yung ating Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Okay, ngunit tinitignan ng China ang development nito bilang isang provokasyon. Nagpo-provoke daw tayo ng kaguluhan. 'Di ba? Ito talagang China na to ay wala talaga sa lugar to eh. At kung matitigas na nga mga ulo at wala pang wala pang alam gawin kung hindi magbaliktad, magpakalat ng mga kasinungalingan. Sa kanila galing yung fake news na yan eh. Okay, at maaaring ito daw ay magdulot ng arm race at makagambala sa kapangyarihan sa reyon. Biruin mo na, sabi pa nila yung arm race, mantalang sila ay pumapangatlo sa may mga maraming warhead ay yung tinatawag na nuclear warhead. Okay, ang US ay may 2,000 mahigit na warhead nuclear. Sumusunod po diyan ang Russia. Okay, at ang pangatlo po itong China. So ang tensyon ay nagmumula rin sa mga pag-aangkin netong China na halos sa buong West Philippine Sea. Kaya tayo naman ay nakakaisip din ang ating gobyerno, lalong-lalo na ang gobyerno na kasalukuyan ni PBBM ay nakakapag-isip na dapat na at napapanahon na upang i-modernize na natin ang ating militarization o ang ating AFP. Kaya nga po itong Horizon 3 military modernization program ay nilaanan ng gobyerno ng malaking budget. Okay, di ba? Ang ang Pilipinas nga po ay yung desisyon po ng International Arbitral noong 2016. Kasi itong UNCLOS ay lumabas ang desisyon noong 2016. Ito ay panahon na ni Duterte. Ngunit ito pong ginagawa ng China ay panahon pa ni Pinoy. Ito ay atin ng kinumplain at tayo po ay nagsampa ng demanda doon po sa UNCLOS. Kasi nga yung nagkaroon po ng standoff dito sa may sa may West Philippine Sea. Di ba nagkaroon po ng standoff dyan yung China, yung kanilang warship at yung ating PCG. Nagkaroon ng standoff. Ngunit nung napahupa po yan at idinulog natin yung kaso na yan, ito namang China na to habang dinidinig po yung kaso, sinasamantala naman po nila yung paggawa ng artificial island at ngayon po ay isa ng military base. Habang dinudinig po yung kaso sa may UNCLOS, yung UNCLOS po na tinatawag, sa Dahig po yata yon, sa The Netherlands. Etong China po ay palihim na ginagawa itong artificial island, nagtatayo sila. Kaya tayo, yung Pag-asa Island po, ay talagang inassure na ng gobyerno na lagyan ng runway at maglagay na rin doon ng community at ng military post dahil po sa ganyang ginagawa ng China. At nung lumabas po itong desisyon 2016 na po at ito ay ating napagwagian. Okay. Kaya't nagkaroon ng madalas na banggaan sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas at ng China.
At patuloy naman pong nagbibigay paalala ang Pilipinas na sundin ang international law dito sa China, ngunit sadya pong matigas ang ulo ng mga incheck. Kaya po naisipan natin na panahon na parang i-modernize na natin ang ating AFP. At ito nga, nung mino-modernize na nga at nakikita ng China na tayo ay nag-acquire na ng mga missile at ng mga fighter jet, inaalmahan na po tayo ng mga incheck ng mga China. So, ngunit lihiti mo naman po at walang makakapigil kung ano man ang ating naisin. Okay. Kaya po ang malaking pondo po na inilaan dito ng Pilipinas para sa militarisasyon, yung modernization, ay maituturing na isang mahalagang hakbang para sa pangmatagalang kaligtasan at pagprotekta sa ating soberanya at progreso ng ating bansa. Dahil pag napag-iiwanan po tayo, lalo po tayong bubulihin na itong China na to. Okay, at yun nga, kailangan na palakasin natin yung alyansa sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa mga bansang may yung modern na rin ang kanilang military capability. Okay, gaya po ng US, Japan, South Korea, Australia. Okay, maging itong India ay atin na rin pong nilalapitan. At dahil ang India po at ang China ay meron din pong conflict, may hidwaan din po yan. Kaya itong India ay naisipan po tayong tulungan na makabili nung tinatawag na hypersonic, yung BrahMos at hypersonic missile. Yun po ay meron na tayo. At madadagdagan po yan ng mga Typhoon missile at HIMARS. So, ayun po ang ating komento dito kung bakit itong China ay natatakot na tayo ay maging malakas pagdating sa militarization o yung maging moderno ang ating kagamitang pandigma. Dahil sa mga sumusunod, unang-una yung strategic location ng Pilipinas, dahil nga napakahalaga ng Indo-Pacific region. Pangalawa, yung epekto sa territorial dispute, yung pinag-aagawan po dito sa West Philippine Sea. Pangatlo po, yung alliances ng Pilipinas. Okay, lalo pong lalakas yung ugnayan ng Pilipinas at ng US, maging ng Japan, South Korea, at ng mga bansang powerful dito po sa Asia. At pagpigil, pangapat, yung pagpigil sa expansion ng China, yung impluwensya kasi ng China ay lumalawak na, maging yung pagkakaroon nila ng mga artificial island. Okay, nakakapigil po yon pag lumakas ang ating militarization, maging moderno. At yung panghuli po, yung pagkakaroon ng deterrence, yung pag-aalangan. Mag-aalangan po ang China na tayo ay bulihin sa mga susunod dahil ang Pilipinas ay malakas na at pwede nang pumalag sa mga agresibo nilang ginagawa. So, yun po ang mga dahilan na aking nakikita kung bakit itong China tuwing makakabalita na may mga pagbili ng mga missile, pag-acquire ng mga interceptor o yung ating mga missile, yung katulad ng Spider missile system, ay ayaw nila, nagre-reklamo kagad sila. At ngunit hindi naman nila tayo mapipigilan. Okay, dahil kailangan po natin ng mga ganito, lalo na sa panahon na tayo ay ninanakawan ng teritoryo netong China. At isa pa po ay nawa wag nang maulit ng ang susunod
kung sakali mang matapos ang termino ni PBBM, wag na pong maulit ang susunod na administrasyon o presidente ay tuta pa rin ng China gaya ng ginawa ni Digong Duterte. Kaya lumawak po yung ng China, yung pagmamalabis ng China sa atin dahil sa pagiging sunod-sunuran ni Duterte sa China. Dahil US itong si Duterte at pro-China, yun po ay nakaporma ang China, ngunit buti na lang ay hinahadlangan kahit papano ng mga anti-China katulad po ng mga private sector at ng mga nasa posisyon po na mga Pilipinong nasa posisyon. Yun po, nahahadlangan po kahit papano yung mga ginagawa ni Duterte sobrang pagiging close dito sa China. Nawa po sa susunod na ating administrasyon ay wag nang maulit na tuta pa rin ng China o maging tuta ng China ang magiging susunod na presidente at administrasyon ng ating bansa. Nawa sana ay katulad ni PBBM, okay, at ni dating Pangulong Pinoy. So, yun lang po ang aking komento at aking reaksyon dito sa ginagawang ganito ng China. Yung pagpigil dahil natatakot sila na tayo ay maging military powerful sa mga susunod pang taon at henerasyon. Kung kayo po ay meron ding reaksyon at meron din po kayong komento dito sa ating pinag-uusapan ngayon, ay comment down below lamang po at atin pong itong babasahin at sasagutin sa abot po ng ating makakaya. At muli po, ako po ay humingi ng pabor na paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV, para sa tuloy-tuloy po nating usapan at kwentuhan sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, sa loob at sa labas. Okay? Maraming salamat po at magandang gabi and God bless po sa ating lahat.